Mga kapuso, inuulan po ang ilang lugar sa Metro Manila at sabi po ng Pag-asa, asahan ng light to moderate rains. May nakataas namang yellow rainfall warning sa ilang karatig lalawigan sa NCR. Ang latest update ihatid namin maya-maya. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa Water cannon, sana po dyan. Busog na sa balita. Dito sa Balitang Hali. Mga kapuso, nakataas po ang yellow rainfall warning sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Bataan, Zambales at ilang panig ng Cavite at Batangas. Posible ang pagbaha sa mga nasabing lugar sa gitna ng malalakas na ulan. Tatagal ang yellow rainfall warning hanggang 12:45 ngayong tanghali. Asahan din po ang paminsan-minsang heavy rain sa Rizal, Quezon Province at Nueva Ecija. Ganyan din po ang dapat paghandaan ng mga taga Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque at Pasay, kasamang ilang bahagi ng Pampanga, Batangas, Laguna, Cavite, Tarlac at Bulacan. Sabi ng Pag-asa, kumpara nito mga nakalipas na araw, hindi nakalakasan ang hanging habagat na nagpapaulan dito sa Luzon at ilang panig ng Western Visayas. Yan ay kahit na bahagyang nahahatak ang habagat ng bagyong may international name na Nangka na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tropical storm na ang lakas nito at hindi papasok sa PAR. Mas makakaasa sa maayos at maaraw na panahon ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pero may mga tsansa pa rin po ng mga local thunderstorm. Mainit na balita, suspendido ang face-to-face classes sa Pasig mamayang hapon. Ayon sa Pasig City Public Information Office, otomatikong suspendido ang in-person classes mula preschool hanggang senior high school kapag nakataas ang yellow heavy rainfall warning. Para po yan sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod, kabilang ang Early Childhood Development Centers at Alternative Learning System. May parehong anunsyo rin ang Quezon City para naman sa mga pampublikong paaralan lamang. Inaasahang magpapatupad ang mga paaralan sa Pasig at Quezon City ng alternative delivery mode. Inirereklamo ng ilang motorista ang mga nagkalubak-lubak na daan matapos ang pag-ulan nitong mga nakarang araw. Asal siya, laging lubak-lubak na nakakainis. Dumaan dito lagi. Tuloy-show ko talaga. Sa Valenzuela, mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa MacArthur Highway dahil sa mga lubak. Sa Marulas, kabi-kabila rin ang mga lubak kung saan naiipon ng tubig. Nagdudulot ng traffic sa ilang lugar kung saan marami ang lubak. Bilang tugon sa mga reklamo ng mga motorista, ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang mga lubak sa kalsada sa Valenzuela. Pinangunahan niya ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian. Sinimulan na ng DPWH ang pagtapal sa mga lubak sa kalsada. Kawawa yung mga, lalo na yung mga motorsiklo, maraming sumisemprang dito. So, pinondohan natin ngayon 2026. And dapat nag-umpisa na tayo, kaya lang, walang tigil yung ulan. Magmomobilize na tayo, magsisimula na tayo. And nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineer. Sabi nga, 8 to 10 months. Hopefully, in 6 months, matatapos na natin to. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung baha. Hindi mabilis masisira yung mga kalye. Natagpuan ng isa sa 4 na kabataang nawala matapos maligo sa ilog sa San Jose del Monte, Bulacan itong Lunes. Kinilala siyang si John Norbert Nipay, 17 anyos at taga-barangay Santo Cristo. Nakita ang katawan niya alas 5:30 ng hapon kahapon sa mababaw na bahagi ng ilog na sakop ng barangay Parada sa bayan ng Santa Maria. Positibo siyang kinilala ng kanyang pamilya dahil sa suot niyang bracelet. Sinusubukan pa silang hingan ng pahayag. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang paghahanap sa 13 anyos na biktimang si Ron Jean Alciso na taga-barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte at 2 pang taga-Caloocan na sina Mark Ivan Herona at Raizen Carl de los Reyes. Kasunod ng mga naranasang masamang panahon, lubog pa rin sa baha ang ilang residential area sa Pangasinan. Sa barangay poblasyon sa Lingayen, patuloy ang pagbabantay ng mga residente sa antas ng tubig, lalo na
ang mga nakatira sa tabing ilog. Sa huling datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 100 barangay sa 14 na bayan at syudad ang apektado ng baha. Binabantayan din ang Marusay River sa Calasiao na nananatiling nasa spilling level. Nasa critical level naman ang Sinukalan River sa Santa Barbara at ang Pantal River sa Dagupan. Pinoproblema ng ilang evacuee sa mga sakit na nakukuha sa baha. Kabilang sa mga yan ang alipunga. Mahigpit ding minomonitor ng health authority sa probinsya ang kaso ng leptospirosis ngayong tag-ulan. May isolation rooms na rin na itinayo sa ilang paaralan. Batay sa datos ng Department of Health Epidemiology Bureau, 6% ang ibinaba ng leptospirosis cases mula January 4 hanggang July 18 ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. 3 South Korean divers ang nasagip matapos tangayin ng alon mula sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, nag-dive ang mga biktima sa Canyon Reef sa barangay Sinandigan nitong Martes. Inasahan na aahon sila matapos ang 1 oras, ngunit hindi iyon nangyari. Naging pahirapan ang paghahanap ng operator ng kanilang speedboat dahil sa kondisyon ng dagat. Agad ipinagbigay alam sa Coast Guard ang insidente at natagpuan ng 3 sa baybaying sakop ng barangay San Agustin sa Isla Verde, Batangas. Ligtas at nasa maayos naman silang kondisyon. Iniimbestigahan pa ng Coast Guard kung nasunod ang maritime safety requirements. Hulikam sa Muntinlupa, nagpambuno ang isang pulis at ang na-corner niyang hold-upper umano sa isang footbridge sa barangay Sukat. Sugatan ng suspect matapos aksidenteng mabaril. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kitang nakikipambuno ang isang lalaki sa naka-uniformeng pulis sa isang footbridge sa Muntinlupa. Biglang bumunot ang baril ang lalaki at tinutukan ng pulis. Nasalag at pilit inagaw ng pulis ang baril mula sa lalaki at aksidente siyang nabaril. May dumating na isang lalaki na tila tumulong. Ayon sa Southern Police District, pulis mula Muntinlupa ang nasa video na si Police Staff Sergeant Lloyd Francisco. Nangyari raw ang viral video nitong Martes sa East Service Road, Barangay Sukat. Rumesponde si Francisco at 2 pang pulis sa isang 911 hotline report kaugnay ng hold-up. Base po sa salaysay ng biktima, nung magbabaan lahat ng sakay ng jeep sa tapat po ng isang gasolinahan sa East Service Road, Barangay Sukat, Muntinlupa City, ay biglang sumakay sa jeep ang suspect at agad nagdeklara ng hold-up habang nakatutok po sa biktima yung baril. Nakuha po sa victim yung kanyang cellphone at wallet. Sa footbridge na ito, tumakbo ang suspect matapos ang kanyang pang-hold up. Kaya dito siya hinabol at kinompronta ng mga pulis. Hindi nagtamo ng anumang sugat o pinsala ang mga responding pulis. Mabutit maagap din po at malakas ang loob ng ating pulis na rumesponde. So bali 3 po yung pulis natin nandun. Nauna lang po yung si Francisco Lloyd, si PSSG Francisco Lloyd. Ang suspect binabantayan ng pulisya sa ospital habang nagpapagaling. Wala pa siyang pahayag sa ngayon. Sasampahan ng suspect ng patong-patong na reklamo kabilang ang robbery, direct assault sa mga pulis at illegal possession ng isang caliber 45 handgun. Batay po sa report, nagtamo ng tama ng bala sa leeg ang suspect at agad siyang dinala sa ospital ng Muntinlupa. Siya po ay kasalukuyang nasa ilalim ng medical treatment at inoobserbahan po ang kanyang kalagayan. Ang 3 responding police ipinatawag na ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa at ng mga opisyal ng Philippine National Police para kilalanin ang kanilang katapangan. Naibalik naman sa biktima ng pang-hold up ang kanyang cellphone, bag at wallet. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Dagdag detalye tayo sa yellow heavy rainfall warning sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon dahil sa habagat. Ayon sa Pag-asa, as of 11 a.m., nakataas yan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, ilang lugar sa Batangas, Bulacan, Rizal, Pampanga at Laguna. Paalala ng Pag-asa, may banta rin po ng pagbaha sa mga naturang lugar. Magtatagal ang yellow rainfall warning hanggang 2 p.m. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa latest kaugnay sa lagay ng panahon. Nagkasurog sa isang paupahang gusali sa Maynila kanina. Sa Quezon City naman, isang palapag ng bodega ang natupok. Balitang hatid nina Jomer Apresto at James Agustin. Sumiklab ang apoy sa ground floor ng isang warehouse sa Barangay Bungad, Quezon City pasado 1:00 na madaling araw kanina. Itinasa Bureau of Fire Protection sa unang alarma ang sunog.
rumisponde ang nasa 35 fire truck. Tumunog na yung fire alarm, nag-spark yung kanila, yung main breaker. Natutuluan yung karton, doon nagsimula yung usok. Ginising namin mga bahay na yan. Nangingi kami ng tubig, binuhos sa karton. Hanggang sa hindi namin kaya dahil nga tuloy-tuloy pa rin yung apoy. Nabalot ang makapal na usok ang warehouse, kaya kinilangan gumamit ng breathing aparatos sa mga bombero. Tumagal ng halos 2.5 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Mausok lang talaga, kaya gumamit kami ng breathing apparatus para mapasok. Ayon sa BFP, kabilang sa laman ng warehouse, ang mga ibinebentang gripo at shower heads. Hindi naman naapektuhan ang ikalawa hanggang ika-4 na palapag ng warehouse. Yung origin ng fire yun nga sa portion ng ground floor sa ilalim ng main stairway ng warehouse. Yung cause of fire natin, under investigation pa. Tumagi muna magbigay ng pahayag ang may-ari ng warehouse habang nagpapatuloy ang investigasyon. Gamit ang circular saw, winasak ng mga fire volunteer ang roll-up ng isang paupahang gusali sa Binondo, Maynila kanina para mapasok ang basement ng building kung saan sumiklab ang sunog mag-1:30 na madaling araw. Ayon sa barangay, ilang tindahan ng tela ang nasunog sa basement ng gusali. May gumagawa raw sa loob, tapos yun na lang po, tinamaan po yata yung mga stock po sa baba. Nakalabas po. Hindi pa po namin malinaw kung ilan po sila. Agad naman daw inilikas sa mga residente sa itaas nito. Binigyan ng atensyong medikal ang ilan sa kanila na nakalanghap ng usok. Nabigla lang din ako. Bumaba ako dyan sa hagdan. Nakita ko na madilim na eh. So wala na. Kumbaga nagba-blackout na lahat. Cover na yung lobby. Cover na talaga siya. Wala nang makita. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Hindi bababa sa 8 truck ng bumbero ang kinailangang rumesponde. Tumagal ng 1 oras ang sunog bago naapula dakong 2:33 ng madaling araw. Challenges natin sa sunog yung tracing ng yung tracing ng origin ng sunog natin kasi mausok lang yung area confined space. So kailangan natin buksan lahat ng possible entries para ma-verify kung saan talagang pinagmulan ng apoy. So far wala namang na-report sa atin na may na-injured or fatality dito sa insidente. Patuloy ang verifikasyon ng otoridad sa impormasyon na may mga nagwe-welding daw sa loob ng gusali na posibleng pinagmulan ng apoy. Inaalam din sa ngayon kung magkano halaga ng mga napinsalang ari-arian. Wala pang pahayag ang pamunuan ng gusali. Jomer Apresto, James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, ipinunto ng prosecution team na hindi mandato ng Office of the Vice President at Department of Education ang confidential operations. Sagot ng defense team ng bise, ibinigay ang pondo sa kanyang mga opisina noong 2022 at kasama naman sa aprobadong 2023 budget. Ilang beses ding nagkainitan ng prosecution at defense teams sa cross-examination kay COA State Auditor Sailin Del Campo. Balita natin ni Joseph Moro. Your Honor, please, can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. You are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all counsels I submit, for the parties. I submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Eileen. Yes, Your Honor, it's also- I promise to henceforth behave. I have, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. You can end there. This with might the high sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
Ang mga komento ni Counsel for the Prosecutors, Attorney Lorna Capunan, pinalagan ni Attorney Christine Ferrer ng depensa. I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Kung halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Capunan, maybe she has more years of experience. She has 48 years, I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, Your Honor. And that was captured by the media po. Attorney Capunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly. Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave. Sa cross-examination, binigyan diin ng depensa na sa ilalim ng joint circular, hindi otomatikong humihingi ng resibo at pwede na ang acknowledgement receipts. Pero paglilinaw ng COA, humihingi sila ng ibang pruweba para sa ibang confidential na gastusin na walang naibigay ang bise kundi mga acknowledgement receipts lamang. Pwede bang gamitin ang other adequate records sa pagbili ng bagay-bagay? Opo, pwede po. So, tables, chairs, pwedeng adequate records at hindi kailangan official receipts sa lahat ng panon. Depende sa kalagayan at sitwasyon. Pero po kasi, ito po ay nagpe-pertain sa purchases. So, mas sufficient po sa amin kung maipapakita yung sales invoice at official receipts po. Ipinunto pa ng depensa na wala sa notice of disallowance ng COA sa OVP ang mga nakakatawang pangalan gaya ng Mary Grace Piatos, Patty Ting at Miggy Mango. Wala hong findings si ICFAO on the use of fictitious names or aliases. Nasa notices of disallowance po ba yun? Wala pong nakalagay sa notice of disallowance. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Your Honor, please, the question is misleading. The point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Attorney Capunan, you have to admit you had fun. You had fun with the names too. That's So let her cross the witness. Hindi mo masasabi na porket nakakatawa yung pangalan, peke na yon. Yun ba yung sinasabi ninyo? Parang hindi po ako makakasagot dun sa tanong na ganun. Okay, basta walang findings na ganun, no? Tinukoy rin ang depensa ang nakalakip sa liquidation itong Protective Intelligence Operation Report kung saan nakadetalye ang mga aktibidad ng bise at ang pinaggamitan ng pondo para masigurong ligtas siya sa pagdalo sa mga ito. Papasok ko yan sa intelligence or normal work lang yan ng OVP? Sa intelligence. Profiling of participants who will be attending the event provided by organizers. Part 2 ba yan ng normal na function ng OVP? Or papasok ko siya sa intelligence work? Sa intelligence work po. Ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. Tanong ni Capunan bakit ginamit ang pondo dito gayong may sariling Vice President Security Group ang bise na sinusweldohan. Dapat din daw ay kino-coordinate ito sa law enforcement agencies na hindi raw ginawa ng bise. The Office of the Vice President has no less than 400 security guards. If these security guards are being paid salaries, should these salaries be debited or reimbursed from confidential funds? Isa po, yung salaries po, hindi po siya pwedeng i-charge sa confidential fund. May finding ba kayo sa notices of disallowances nyo, both first and second notices, na yung VP-SPG ay nagre-receive ng payments for reward and purchase of information from the confidential funds of the
Office of the Vice President? Wala po. Isa pa sa ipinupunto ng prosekusyon, bahagi ba ng mandato ng Opisina ng Vice President at Department of Education na magkaroon ng mga confidential funds? Sa madaling sabi, dapat ba na meron siyang confidential funds? Sabi ng prosekusyon, hindi. Sabi naman ng depensa, ibinigay ito sa bise. Kasama ba sa mandato ng isang Vice President ang confidential operations? Kung base po dun sa nakalagay sa mandato nila, hindi po. Noong 2022, no, the fourth quarter of 2022, alam ho ba ninyo na inapprove ng Office of the President ang confidential funds ng OVP? Based po sa mga documents na nasubmit sa amin, opo, meron pong approval. Noong 2023 ho, nasa General Appropriations Act po yung confidential funds ng OVP. Tama po? Based po sa mga submissions sa amin, opo, nasa GAA po. Bago magtapos ang impeachment trial, tumayo si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Inireklamo niya ang social media post si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Nakasaad sa post na hindi pwede ang misleading questions sa cross-examination. Walang pinatungkulan pero sa tingin ng depensa ay patungkol ito sa naunang sinabi ni Attorney Ferrer. This was posted at 11:29 a.m. by one of the private prosecutors, Attorney Amando Virgil Ligutan. Find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Paglilinaw ni Sison ang tinutukoy raw ni Ferrer na pinahihintulutan ay ang leading questions at hindi misleading questions. Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination. I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. Naroon si Attorney Ligutan pero sa susunod na trial na lamang daw siya pasasagutin. Nagpaliwanag naman si Ligutan sa media. With all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. Si Presiding Officer Chis Escudero nagbabala sa magkabilang panig na huwag magsalita tungkol sa merits ng kaso. One side has been crossing the line many times, and in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this, because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News. Kabilang sa mga tinalakay sa Day 15 ng impeachment trial kahapon ang tungkol sa mga safe house na nirentahan ng OVP gamit ang confidential funds. 34 na safe houses, 16 million. 16 million, ilang araw? 11 days po. 11 days. Okay, kasi Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alam mo sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, just 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month. Divide that in one per day, 6,600. Sa Ayala Alabang, 290,000 per month. Per day, lalabas siya na 9,666. Ito ba yung mga nirentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions? Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basehan namin dun sa payment of rental of safe house. Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. Sa halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Once nung sa DepEd, di ba nga, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information. Hati sa tagti 300,000 pero isang tao lang talaga yon. Yun po ba fraudulent?
Nang tanungin pa si COA ECFAO Supervising Auditor Cyrene May Del Campo, hindi ganoon kalaki ang ibinabayad ng iba pang ahensya ng gobyerno na nagre-renta ng safe houses. Sa interjection naman ni Senator Judge Bam Aquino tungkol sa mga kakaibang pangalan sa acknowledgement receipts, sinabi ni Del Campo na pinag-aaralan pa ng komisyon ang pagsasagawa ng fraud audit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Patuloy po naming ihahatid ang mga latest na pangyayari sa The Vice President on Trial. 9 a.m. po yan tuwing Lunes hanggang Miyerkules via live stream sa GMA News, Facebook at YouTube, pati na rin sa gmanetwork.com at gmanews.tv. Masusubaybayan din po yan dito sa GTV. Dagdag pang-anunsyo ng walang pasok mamayang hapon, suspendido na rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Caloocan. Inirekomenda sa mga na mag-shift sa synchronous learning modality ang mga eskwelahan. Suspendido rin ang in-person classes mula preschool hanggang senior high school sa public at private schools sa Mandaluyong. Nauna na nag-anunsyo ang Quezon City at ang Pasig. Kuha po yan sa bahagi ng National Highway sa Barangay Paho sa Lapu-Lapu, Cebu nitong linggo. Hindi sa pedestrian lane tumawid ang 29 anyos na babae. Malapit na sana siya sa Center Island nang maabutan ng isang motor na naunang bumangga sa isa pang rider. Sa investigasyon ng Lapu-Lapu City Police Traffic Enforcement Unit, nag-overtake ang nakabanggang motor na dahilan ng insidente. Nagtamo ng minor injuries ang sugatang babae, mga rider at kanilang angkas. Nagkaareglo na ang mga sangkot sa insidente. Wala silang pahayag. Isinara ang Governor Bado Dangwa National Road sa Tublay, Benguet dahil sa landslide. Ayon sa Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sarado ang kalsada sa Barangay Bangho dahil sa humambalang na slope protection. Sarado rin po sa mga motorista ang alternatibong ruta na Suyok-Posos Provincial Road dahil din po sa pagguho ng lupa. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Patuloy pa ang clearing operation sa lugar. Isinusulong na pabigatin ang parusa at multa sa maling pagtatapon ng basura kasunod ng problema sa sandamakmak na basurang lumitaw sa Metro Manila. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, hanggang 5,000 piso lamang ang maaaring ipataw na multa batay sa limitasyon ng Local Government Code. Anya, disiplina pa rin ng tao ang dapat mangibabaw. Wala raw magagawa ang pumping stations at paglilinis sa mga drainage kung patuloy ang maling pagtatapon ng basura. Dagdag pa ni Zamora, bukas naman sila kung sakaling amyendahan ng Kamara ang probisyon. About the amount, no? Ang 5,000 pesos kasi iba, ito ang maximum na pwedeng ipataw na multa sa ilalim ng anumang ordinansa ng mga lungsod. At yan nga po ay limitation ng ating local government code. It is up to the LGUs if they want to increase it to the maximum amount. If Congress, for instance, would like to amend this provision at taasan po siya, saka pa lang namin pwedeng taasan din yung multa na pwedeng ipataw. Kaugnay sa problema sa basura sa bansa na para kay Pangulong Bongbong Marcos ay may tuturing ng kritikal, makakapanayam natin si DNR Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs and Supervising Undersecretary for Forest Management Bureau and the Manila Bay Coordinating Office, Attorney Jonas Leones. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa iyong mga tagapakinig. Apo, Yusek, paano niyo po may lalarawan ngayon ang problema ng ilang lugar sa bansa sa basura? Medyo seryoso yung ating problema sa basura base sa aming data. At least 52% of our generation, yun lang inakolekta natin. But the rest, about 48% of our garbage generation, either napupunta sa waterways, napupunta sa water body, at yung mga iba naman nakakalat sa daan, Rafi. So ito yung tinutugunan natin kung paano natin ma-address, especially during rainy season at habagat, Rafi. Meron na po ba kayong ginawang pag-aaral para ma-determine talaga saan ba nanggagaling yung problema? Disiplino ba ito? Kakulangan ba ito ng edukasyon sa eskwelahan? Saan po kaya nanggagaling yung problema at paano ito masosolusyonan?
Usually, napag-aralan na rin natin yan. Like for example, dito sa Manila Bay, talagang seryoso dyan dahil may mga 333 creeks tayong nakadikit dyan at saka 17 major tributaries. Sa mga ibang lugar naman, sa ibang probinsya at rehiyon, talagang seryoso din. Ganito ang sitwasyon dyan, Rafi, no? Bawat kada katao ng ating bansa, approximately nag-generate ng 0.7 kilograms ng waste, no, every day. Kahit anong gawin natin, meron talaga dyan. Conservative data na yan. You can only imagine yung population natin, mga bata o mga adult, mga tao, talagang every day. So, ang ating generation nationwide ay pumapatak na ng 61,000 tons to 65,000 tons per day. So, napakalaki ng ating generations ng waste. So, ito, pagka tag-araw, summer season, hindi mo siya nakikita dahil hindi naman siya naaagos ng tubig. Nandito lang siya sa drainage, nandito lang siya sa karagatan, mga water bodies. But pagdating ng malakas na ulan at yung tubig talagang umaagos na, dala-dala na yung mga basura. So ganun kaseryoso ang atin. Kung di natin talaga magkaroon ng magandang programa para dito, talagang magtutuloy-tuloy at magiging seryoso to. Para malagay po natin sa konteksto, yung generation po, yung trash generation ng mga Pilipino, kung ikukumpara po sa ibang bansa, mas mataas ho ba? O mas normal lamang yon? Sa atin lang pa rin, maliit pa rin yun. Dahil pagka napunta ka sa ibang bansa, like for example, sa Singapore o sa US, talagang mas malakas sila na mag-generate ng waste sa atin at saka mas complicated sila. Kaya lang ang problema na, meron sila talagang mga technology na ina-adapt para ma-address nila yung kanilang solid waste. No? They adopt waste to energy technology, and then may mga facilities sila for recycling, effective recycling and recovery facilities. Dito sa atin kulang 'yon. So bagamat maliit yung ating generation per capita, pero yung atin kasi medyo nalilimit, matagal na yung ating batas dito sa solid waste, although marami pa tayong requirement. So parang kailangan nating i-revisit yung mga provision ng ating batas para mapalakas natin din ang pag-address natin dito sa basura dito sa ating bansa. Opo. So kung mas mababa pa yung generation natin ng garbage kumpara sa ibang bansa, pero ganito yung problema natin, mas malaki yung burden sa gobyerno. Of course, kailangan pa rin talaga ng disiplina sa bawat Pilipino. Tama yun, Rafi. Kaya nga ang problema natin yan, like for example, Rafi, hindi naman talaga, like for example, sa ibang bansa, talagang national government ang nag-address ng garbage problem. Dito sa atin kasi, local government eh. Hindi naman lahat ng local government units ay may kakayanan talaga na mag-address ng kanilang pollution. Siguro malaking LGU, kaya nila yan, may mga pondo sila. But sa mga ibang mga lugar na hindi naman talaga malakas, so may mga priorities sila na sinusunod. So minsan nakakuli na yung mga solid waste management na yan. So kaya ang ginagawa natin ngayon, in the light of the extended producer responsibility, Rafi, ito yung bagong batas natin sa management ng waste. Dito sa EPR na tinatawag natin, nandito na yung role ng private sector. Kasi dito sa dating batas natin, 9003, solely local government ang may responsibilidad dyan. Even the national government, sumusuporta lang dyan. So dito sa EPR, pinalakas natin because we are now tapping the private sector to assist us in addressing waste, particularly the plastic waste. So magandang ito yung sinusunod na natin ngayon, Rafi. Ano pong plano ngayon ng DNR sa mga sanitary landfill sa bansa na ayon mismo sa Pangulo ay puno na at pamahal na ng pamahal para i-operate? Oo, totoo yan. Kasi nga, doon natin dinidispose, Rafi, lahat eh. Discarded. Ang ating economy, parang linear economy. So pagka-generate natin, tinatapo na agad natin. So we are now promoting sa DNR, tinatawag natin, Rafi, na circular economy, wherein yung mga life cycle ng mga waste natin, tinitingnan natin kung paano ma-recycle, no? Sa mga landfill natin, totoo yan, punong-puno na. Yung mga iba, nagiging bundok na yan, so delikado na yan. So ginagawa na natin, kino-convert na natin itong landfill natin, Rafi, into an integrated landfill. Meaning, hindi na lang siya disposal. We are integrating it with the facility that can recycle and repurpose or upcycle this waste, mga solid waste natin, even plastics. Pangalawa, isa sa direksyon natin dyan, hindi na lang tayo end of the pipe, Rafi, ha? Puro linis, puro gawa. Dito lang sa generation of waste, kino-coordinate natin sa private sector para mapaliit na lang yung mga waste nila na mag-generate ng plastic. In terms of packaging,
pinapabawasan na natin yung mga content ng plastic dyan para hindi na makapag-accumulate uli ng panibagong mga waste and plastic waste dyan. Gano'n naman po ka-feasible sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas yung pagtatayo po ng mga waste-to-energy plant? May mga batas ho ba na kailangan baguhin o kailangan gawin para maisakatuparan po ito? Malaking yan. Yan yung tinitingnan namin, Ravi, tama. Maganda yung tanong mo dahil nagiging debate yan. Sabi ng iba, sabi ng mga ibang mga grupo, bawal daw yan sa Clean Air Act at saka sa Solid Waste Management Act. But iklaro ko lang, mayroong decision, may mga jurisprudence at mayroong mga decision sa Supreme Court na sinasabi doon na hindi naman lahat ng waste-to-energy project ay masama at nakakasira ng kalikasan. Ang sabi ng Supreme Court sa interpretation natin sa mga batas natin, for as long as the technology will not violate our emission standards, may mga thresholds tayo dyan, pwede naman din, ina-allow. Kaya nga sa amin dito sa DNR, we are looking at possible technology. Open kami sa mga technology na po pwedeng magamit for as long as it will comply with our environmental laws and regulations. We will not allow, Rafi, dito sa sinasabi ng ating pamahalaan, we will be pushing for technology, but of course, without sacrificing naman yung environmental integrity natin. So, tayo, mga agencies nagtutulong-tulong, nagdi-discuss, DOE, DNR, DILG, para magkaroon tayo ng isang epektibong batas na ipopropose sa Congress para ma-address natin itong problema natin sa basura. Kasi kung sa ibang bansa po, nagagawa ng mga bata na maging disiplinado na mula pagkabata hanggang pagtanda, ganun na yung kanilang ugali. Baka pwede yung mangyari dito sa atin sa Pilipinas. Tama yun. Hindi ko lang nasabi, Rafi, dapat ito talaga behavioral change. Even sabi nga ni Mayor Zamora kanina, talagang disiplina. Magsisimula yan dapat sa kabataan pa lang. Hindi na natin pwedeng i-push yung disiplina pag matatandaan at may edad na. So kailangan dito pa lang sa level ng kabataan, sa ating curriculum, dapat na-instill na natin itong mga disiplina, particularly sa mga environmental laws, itong pagdidispose ng mga waste. Dapat alam nila na mayroong mga lugar na dapat pagtapunan at hindi basta-basta kung saan-saan lang tinatapon. So dapat meron tayong mag-undertake tayo ng behavioral change. And it will start dito sa kabataan natin, ma-educate natin sila kung ano dapat ang pagtrato at pag-dispose nitong mga waste, solid waste at mga plastics natin. Yun na nga po, ito yung mga usaping dapat pinag-uusapan lagi para ma-instill sa ating mga kabataan. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi, at sa iyong mga tagapakinig. Yan po si DNR Undersecretary Attorney Jonas Leones. Update po tayo sa paghahakot ng mga basurang inanod sa Parañaque matapos ang masamang panahon. May ulat on the spot si Bea Pinla. Bea? Connie, pabugso-bugso ang buhos ng ulan dito sa Parañaque City ngayong umaga pero tuloy-tuloy pa rin ang paghahakot sa basura na inanod mula sa Manila Bay patungo rito sa Redemptoress Water Channel sa Baclaran. Day 4 na po ng clearing efforts dito. Nasa 418 metric tons o katumbas sa halos 100 dump truck ang nahakot na basura as of 3 p.m. kahapon ayon sa MMDA. Gumagamit din ng mga backhoe at trash skimmer. So significantly, Connie, nabawasan na talaga yung basura rito. Sabi ng Parañaque LGU, first time na ganon karaming basura ang inanod sa estero dahil nasira ang trash trap sa bungad ng water channel. Bunsod ng malakas na ragasan ng tubig, dulot ng pag-ulang hatid ni Habagat. Sabi ni MMDA General Manager Nicolas Torres sa atin, na-relocate lang daw talaga yung lugar kung saan nila hinahakot yung basura. Imbes na sa may trash trap siya, dahil sira ito, umaagos na yung basura malapit sa pumping station na delikado raw kapag hindi natanggal sa pumping station yung basura, lalo na't maulan yung panahon ngayon. Kapag nanatili doon yung basura ay posibleng bumigay naman ang pumping station at maapektuhan na ang mga hakbang natin pangontra naman sa baha. Yan munang latest mula rito sa Parañaque City. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinla. Sumalpok ang isang pampasaherong bus sa isang nakaparadang excavator sa Labangan, Zamboanga del Sur. Bumubusina ang bus driver habang mabilis ang patakbo nang makita ito ng mga residente bago sumalpok sa excavator sa ginagawang tulay. 7 ang sugatan sa insidente kabilang ang 36 anyos na driver. Sinaklolohan sila ng mga rescuer.
Ayon sa pulisya, sinabi ng driver na nawalan ng preno ang bus. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa bus company. Hanggang 1 bilyong pisong leadership fund ang natanggap umano ng ilang senador noong 19th Congress ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang pagtestigo sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla. Ang ilang senador na nabanggit, pinalagan ang naging pahayag ni Bonoan. Balitang hatid ni Maki Pulido. Leadership Fund, kung tawagin ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang alokasyon sa budget na inilaan sa mga senador ng 19th Congress. Pagtestigo niya sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan, sinabi niyang may tig 24 billion pesos ang inilaang pondo para dito sa 2024 at 2025 DPWH budget. Hindi bababa sa kalahating bilyong piso kada senador, 1 bilyong piso kung chairman ng komite o may Senate leadership position. Si Senador Mig Zubiri na nooy Senate President ang may discretion umano sa hatian. Pero tugon ni Zubiri ni minsan hindi siya nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Lahat umano ng request ay idinaan sa Senate Committee on Finance na tagapangasiwa ng budget process sa Senado. As long as it is no corruption, it is transparent and requested by the agency, I don't see anything wrong, Mr. President. So again, I reiterate that there is nothing wrong with institutional amendments for as long as projects are properly implemented, that they are neither ghost projects nor substandard. Nang tanungin naman ng prosekusyon si Bonoan kung sino pa ang nagpadaan ng listahan kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, itinuro ni Bonoan sina Senator Bongo, Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Natanong din si Bonoan ng mahistrado kung may nagpasalamat ba sa mga nagpalista ng proyekto. Maliban daw kay Revilla, nagpasalamat rin daw si Senator Amy Marcos. Sabi naman ng senadora, hindi niya alam kung anong sinasabi ni Bonoan, pero lagi raw siyang nagpapasalamat sa mga ahensyang nagdadala ng proyekto sa kanyang probinsya. Kababayan ko si Secretary Bonoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Herbosa. Ayon naman kay Senador Robin Padilla, sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Si Senator Bongo sinabing malisyoso ang naging testimonya ni Bonoan. Sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto. Hinihinga namin ng reaksyon si Senador Estrada. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA News. Pinatunayan ni Sparkle Star Heath Hornales na siya ang fighting prince. Nagpakitang gila sa fighting scenes at gun handling si Heath sa episode kagabi ng GMA Prime Action Series na Task Force Fireball. Gumaganap si Heath bilang si Gilbert na nakatakas sa isang scam hub. Natagpuan siya ng task force sa poder ng mga monghe pero na-corner siya ng sindikato ng scam hub. To the rescue naman ang mga monghe, kaya natalo ang sindikato. Isa pang twist sa karakter ni Gilbert, konektado siya sa paghahanap sa kapatid ni Galo, played by Miguel Tan Felix. Sana maligtas niya sila Sunshine, tsaka yung pa namin kasama sa Scam Hub. Kwento sa akin noon ni Heath na masaya siyang bumalik sa action series after ng successful stint niya sa You're My Favorite Song. Bumiyahe na pa Canada ang ilang Sparkle Stars para yan sa Sparkle World Tour sa Taste of Manila sa Toronto sa August 15 to 16. Magkakasama sa event sina Miguel Tan Felix, Shubi Etrata, Rochelle Pangilinan, Paul Salas, John Rex at Becky Bello. Game silang nagpa-picture with fans sa airport. Looking forward daw na makita yung mga kapwa natin Pinoy sa Canada. At syempre, first time ko sa Canada,
And of course, excited din akong makita yung relatives ko dahil pupunta sila sa Taste of Manila. Excited ako kasi of course, magpa-perform din tayo sa mga Pilipino, kapwa-kapuso natin dyan, mismo sa Canada. So magkita-kita po tayo dyan. Excited ako syempre. Ibang grupo to, ibang kasiyahan ulit to, ibang adventure to. For sure, mag-iiwan to sa lahat ng kababayan natin sa Canada ng isang kasiyahan ulit na para bang nandito lang sila sa Pilipinas. Yun ang nilulook forward ko. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA News. Ingat po tayo sa mga pag-ulan at yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.